Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. The Lord is good. At salamat din at sa Panginoon dahil dininig niya ang ating panalangin. Amen. As we pray that the Lord will divert the superstorm, the Lord answered our prayer. Salamat sa Panginoon. So, buksan natin ang ating Bible muli sa John chapter 10. Itutuloy ko po yung aking tinuro last Tuesday. John chapter 10, verse 27. Sabi dyan, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one." Purihin ang Panginoon. So, we'll have the same subject, mga kapatid. This will just be a part 2. So, the great shepherd and his sheep, part 2. So, tayo manalangin sa Panginoon. Lord Jesus, we thank you, Lord, for the words that you have spoken about 2,000 years ago. I believe, Lord, that it is of great importance because you have talked about us. Pagkat alam namin, Panginoon, na isa kami sa iyong mga tupa. And we pray, Father, once again, na ikaw muli ang manguna sa aming pag-aaral ng iyong salita. At dalangin namin na ihanda mo rin ang aming puso sa aming pananalangin ngayong gabi. Thank you so much, Lord, for always being with us and being a good shepherd to your sheep. We give you the praise and glory, and we ask all these things in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So, kayo po'y makakaupo. So, our subject is the great shepherd and his sheep. Ito lang ay continuation ng ating pinag-aralan last Tuesday. Now, so ngayon I like to talk about the security of the sheep. Now, last prayer meeting, we began studying one of the most beautiful passages in the Gospel of John. Now, hindi pa natin pinag-uusapan ang eternal life last Tuesday. Hindi pa natin tinalakay ang security ng believer. Instead, we answered one very important question. Who are Christ's sheep? Who are Christ's sheep? At nakita natin ang napakagandang paglalarawan ni Jesus sa kanyang mga tupa. Ang sabi niya, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." So una sa lahat, sinabi niya, my sheep. My sheep. Ibig sabihin, we belong to Him. Hindi tayo pag-aari ng mundo. Hindi tayo pag-aari ng kaaway. Hindi tayo pag-aari ng ating nakaraan. We belong to the great shepherd. We belong to Him. Pangalawa, sabi niya, they hear my voice. So makita natin na ang tunay na tupa ay natututong makilala ang tinig ng kanyang shepherd. Alam niyo, sa dami ng boses sa mundong ito, nandiyan ang fear, discouragement, social media at mga opinion ng tao, ang pinakamahalagang boses na dapat nating marinig ay ang tinig ng ating Panginoon. Ang tinig ng ating great shepherd.
Pangatlo, sabi niya, I know them. I know them. What a comfort. Baka hindi ka naintindihan ng ibang tao, pero kilalang kilala ka ng Panginoon. I know them. Alam niya ang bawat luha, alam niya ang bawat panalangin, alam niya ang bawat laban na walang ibang nakakaalam. At panghuli ang sabi niya, they follow me. Now, hindi perfecto ang mga tupa pagkat our perfection is in the sacrifice. Okay? Minsan nadadapa tayo, minsan nangihina, pero ang tunay na tupa ay patuloy na sumusunod sa kanyang shepherd. Ba? Hindi siya tumitigil sa paglalakad kasama si Kristo. So mga kapatid, napansin ba ninyo ang pagkakasunod-sunod ng sinabi ni Jesus? Now, bago niya sinabi, I give unto them eternal life, inilarawan muna niya kung sino ang kanyang mga tupa. Why? Because before there is assurance, there must be relationship. Before there is security, there must be belonging. Now, hindi pinangako ni Jesus ang eternal life sa lahat ng tao. Ang sabi niya, I give unto them. Now, kanino? Hindi sa lahat. Sa kanyang mga tupa. Pagkat natutukoy niya dito yung kanyang mga tupa. So, I give unto them, sa kanyang mga tupa, those who hear His voice, those whom He knows, those whom follow Him, or those who follow Him, should I say. So, ngayong gabi, lilipat tayo sa ikalawang bahagi ng mensaheng ito. Kung noong nakaraan ay pinag-uusapan natin ang identity of the sheep, tonight we will study the security of the sheep. So yan pong ating topic, the security of the sheep. Now, mga kapatid, alam natin napakaraming tao, even believers, ang nabubuhay sa takot. Diba? May takot sa kinabukasan, may takot na baka hindi sila tanggap ng Diyos. May takot na baka sila'y mataba at iwanan sila ng Panginoon. Okay. May ilan pa nga nagsasabi, Pastor, paano kung mawala ang aking kaligtasan? Paano kung bumagsak ako? Paano kung hindi ako makasurvive hanggang dulo? Now, kung minsan, mas pinapakinggan natin ang ating mga takot kaysa sa salita ni Jesus. Pero ngayong gabi, let Jesus speak. So hayaan natin na siya mismo ang sumagot. Hayaan natin na ang ating assurance ay manggaling sa kanyang salita, hindi sa ating damdamin. So pakinggan natin muli ang sinabi ng ating great shepherd dito sa verse 28 to 30. Ang sabi niya, I give unto them, referring to his sheep, I give unto them eternal life. Okay, ano sabi niya? And they shall never perish, neither shall any pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Na mga kapatid, ito ang ilan sa pinakamatibay na pangako sa buong Biblia. Now, of course, hindi ito opinion ng isang apostol, hindi ito paliwanag ng isang theologian, hindi ito denominational doctrine, ito mismo ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. At mapapansin nyo, ang bawat pangungusap ay puno ng katiyakan. Ang sabi niya, I give, they shall never perish, no man shall pluck them. Now, napakalinaw. Diba? Walang pag-aalinlangan, walang baka, walang siguro, walang kung sakali. The shepherd speaks with absolute certainty. So, kaya ngayong gabi, wag lang tayo makinig sa ating isipin, sa ating isip, makinig tayo gamit ang ating puso. Because this message is not merely about a doctrine, it is about the heart of the shepherd toward his sheep. Now, habang pinag-aaralan natin ang salitang ito, I pray that fear will be replaced by faith.
uncertainty will be replaced by assurance. And instead of serving God because we are afraid of losing Him, we will serve Him because we are overwhelmed by His love. Now, mga kapatid, kung tunay nating makikita kung gaano katatag ang pagkakahawak ng shepherd sa kanyang mga tupa, mas mamahalin natin siya. Mas magtitiwala tayo sa kanya at mas lalapit tayo sa kanya sa pamagitan sa kanya sa panalangin. So, let us begin with the first wonderful declaration of our great shepherd. And I give unto them eternal life. Now, John 10:28. Now, mapapansin nyo, after describing His sheep, Jesus immediately begins to describe what He gives them. Okay, so notice the first words. Ito sa verse 28. Ang sabi niya, and I give them eternal life. Now, don't read those words too quickly, pagkat every word is precious. Now, Jesus did not say, I sell. He did not say, I reward. Okay, He did not say, I will give it if they deserve it. Now, Jesus simply said, I give. What a wonderful word. Now, nang ibig sabihin, salvation is a gift, not a reward. Na mga kapatid, this is one of the greatest truths in the gospel. Ang reliyon magsasabi, do more, grace says, receive. Religion says, pagbutihin mo, o pagbutihin mo pa ang sarili mo para tanggapin ka ng Diyos. But Jesus says, I give. Ang sabi sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God, anong sabi dyan? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Now, masdan nyo ang contrast. Sins pay wages, okay, God gives gifts. So, ang kasalanan, may kabayaran. Pero ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ito sweldo na pinaghirapan natin. Hindi ito medalya. Hindi ito premyo ng mabuting pamumuhay. It is a gift purchased by the blood of Jesus Christ. Amen. So kung ang kaligtasan ay bunga ng ating sariling kabutihan, wala ni isa sa atin ang maliligtas. But praise God, because He gives what we could never earn. Ibinigay niya sa atin. Di ba? Hindi yan salary na pinaghirapan mo, mga kapatid. Ang kaligtasan ng eternal life ay regalo na ibinigay ng Panginoon sa atin. Now, kapag narinig natin ang salitang eternal life, na madalas na iniisip natin ay ang buhay na walang katapusan. A life without end. At tama yon. Pero higit pa roon ang ibig sabihin nito. Because eternal life is not merely living without end. Eternal life is the very life of God placed within the believer. Nakuha natin? So pag sinabing eternal life, ito ay mismong buhay ng Diyos na nilagay sa bawat mananampalataya. Ito ang buhay ni Kristo na nananahan sa atin. Ito ang bagong kapanganakan. Ito ang buhay na nagsisimulang maranasan ngayon at magpapatuloy magpakailanman. Kaya sinabi ni Jesus dito sa John 17 verse 3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Now, notice that. Diba? Pag sinabing eternal life, hindi lamang buhay na walang katapusan. Eternal life is knowing Him. Are you catching that? I repeat, eternal life is knowing Him.
Hindi lang ito tungkol sa haba ng buhay, ito ay tungkol sa uri ng buhay, ang buhay na nagmumula sa Diyos. Ang sabi dyan, this is eternal life, that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. So kapag sinabi mga eternal life, hindi lang meron lang, hindi ka lang may buhay na walang katapusan. Ibig sabihin, meron kang pagkakilala sa tunay na Diyos. Amen. That is about eternal life. Amen. Kilala mo ang Diyos. Meron kang pagkakilala sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Now, napansin ba ninyo ang tense na sinabi ni Jesus? Hindi niya sinabi, I gave. Ang sabi niya, I give. Napansin niyo ba yung verb tense niyan? Hindi niya sinabing, I gave, pero sabi niya, I give. So this reminds us that Christ is continually the source of our life. So hindi tayo nabubuhay ngayon dahil sa experience natin 5 taon na ang nakaraan. Hindi tayo nabubuhay dahil sa revival na naranasan natin noon. Hindi tayo nabubuhay dahil minsan tayong umiyak sa altar. We live because Jesus continues to be our life. Ang sabi ni Jesus sa John 14 verse 19, because I live, ye shall live also. I like that. Because I live, ye shall live also. Napakagandang pangako. Habang nabubuhay si Kristo, may buhay ang kanyang mga tupa. At isang bagay ang alam nating lahat, amen, hindi na muling mamamatay si Kristo. Kung gayon, ang buhay na ibinigay niya sa atin ay hindi na rin mawawala. Because He lives, we shall also live. At mga kapatid, Jesus will live eternally. So you will live eternally. Na mga kapatid, gusto ko itong itanong na may pagmamahal. Hindi ko itatanong kung member ka ba ng church. Hindi ko itatanong kung matagal ka na bang Christian. Okay, ang tanong ko ay ito. Do you know that you have eternal life? Now, hindi sana, hindi umaasa ako, hindi baka. Now, Apostle John said dito sa 1 John 5:13, anong sabi niya? These things have I written unto you, that ye may know that ye have eternal life. I like that. Nag-ibig sabihin, God wants His children to live with assurance. Why? Pagkat maraming Kristiyano ang laging nag-aalinlangan. Kapag nagkamali sila, iniisip agad, o baka wala na akong kaligtasan. May mga taong ganyan, di ba? Kapag naghina sila, o baka iniwan na ako ng Panginoon. Pero ang tanong ay hindi, ano ang nararamdaman mo? Ang tanong ay, ano ang sinabi ni Jesus? Ang sinabi niya ay, I give unto you eternal life. Amen. So our assurance is built on His Word, not on our emotions. Tama ba? Na mga kapatid, napakasimple nito. Kung ang ibinigay ni Jesus ay eternal life, ano bang ibig sabihin ng eternal? It means without end. Walang katapusan, ano? Amen. Kung ito ay pwedeng mawala, kung ito ay pwedeng matapos, kung ito ay pwedeng maputol, that it was never eternal life to begin with. Diba? Now, Jesus carefully chose His words. Okay? Because our Lord never exaggerates. So kapag sinabi niyang eternal, ang ibig niyang sabihin ay eternal. Okay? So hindi siya nagbigay ng pansamantalang buhay sa atin. Natin? Hindi siya nagbigay ng probationary life.
Hindi siya nagbigay ng 6 months salvation na kailangang i-renew. No. He gives eternal life. At sabi sa Bible, mga kapatid, that ye may know that ye have eternal life. Amen. So kinakailangan malaman mo, maunawaan mo by revelation na meron kang eternal life. Nang ibig sabihin, kapag itong katawan namatay, amen, you will continue existing in another world because you are eternal. Because the real you is not the body. The real you is what's inside that body. At yung nandoon sa loob, mga kapatid, ay eternal. Amen. That life in there is the very life of God. Because you could not be eternal without having the life of God. Because there is only one form of eternal life, and that is God. So you have to be part of His life for you to be eternal. Now, so sabi dyan, He gives eternal life. Nais ko magbigay ng simpleng larawan. Now, kung isang ama ay nagbigay ng regalo sa kanyang anak, for example, sa kanyang kaarawan, hindi ba't ibinigay niya yon dahil mahal niya ang kanyang anak? Hindi dahil karapat-dapat ang bata, hindi dahil perfect ang bata, kundi dahil anak niya yun. At kapag nadapa yung bata kinabukasan, hindi naman babawiin ng ama ang regalo, hindi ba? Diba? Kung ang ama sa lupa ay marunong magmahal, gaano pa kaya ang ating ama sa langit? Now, Jesus did not say, I lend eternal life. Ang sabi niya, I give. At ang ibinibigay ng Panginoon, kung binigyan niya tayo ng eternal life, hindi niya nababawiin yun. Sa mga kapatid, habang naghahanda tayo manalangin mamaya-maya, gusto kong itanong sa bawat isa, ano ang pinanghahawakan mo para sa iyong kaligtasan? Ang iyong kabutihan ba, o ang dami ng ministry mo, o ang haba ng panahon mo na nagsisimba, o ang pangako ni Jesus? Because one day your feelings will fail, your strength will fail, your body will grow weak, but the words of Christ will never fail. Diba? Kung ang ating confidence ay nasa ating sarili, lagi tayong matatakot. Pero kung ang ating confidence ay na kay Jesus Christ, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, huwag mong sabihin, Lord, sana bigyan mo ako ng buhay. Kung ikaw ay kanyang tupa, sabihin mo, Lord, salamat sapagkat ibinigay mo sa akin ang buhay na walang hanggan. Now, hindi tayo namumuhay dahil sa lakas natin. Nabubuhay tayo dahil si Kristo ang ating buhay. He is our life. Now ngayon, may isang tanong na natural na susunod. Kung binigyan na tayo ni Jesus ng eternal life, maaari pa ba itong mawala? Na hindi tayo ang sasagot? Hindi isang theologian, hindi isang denomination, si Jesus mismo ang sasagot. At ang sagot niya ay isa sa pinakamatibay na pangako sa buong Biblia. Pagkat anong sabi niya? And they shall never perish. And they shall never perish. So, tingnan niyo sa verse 28, ano? After Jesus says, I give unto them eternal life, He immediately adds another promise. Anong sabi niya? And they shall never perish. Na mga kapatid, hindi ito inuulit ni Jesus para lamang humabang kanyang sinabi.
every sentence strengthens the previous one. Para bang sinasabi niya, baka hindi pa kayo kumbinsido, and let me make it even clearer. Una, I give them eternal life. Pagkatapos, they shall never perish. Now, napakalinaw ng Panginoon. Hindi niya iniwan ang kanyang mga tupa sa pag-aalinlangan. Now, mga kapatid, may dalawang boses na madalas nating marinig. Una, ang boses ng shepherd. Pangalawa, ang boses ng takot. Diba? Kapag nadapa tayo, sinasabi ng takot, tapos ka na. Kapag nanghina tayo, hindi ka na mahal ng Diyos. Kapag nagkamali tayo, wala ka ng pag-asa. Pero ano ang sinasabi ng shepherd? They shall never perish. Diba? Now, kaninong boses ang paniniwalaan natin? Ang boses ba ng ating damdamin o ang boses ng ating shepherd? Na mga kapatid, sa prayer meeting na ito, gusto kong hikayatin kayo na mas paniwalaan natin ang sinabi ni Jesus sa sinasabi ng takot. Okay. At napagandang salita ang ginamit ni Jesus. Ang sabi niya, never. 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 Walang kondisyon, walang footnote, walang maliit na sulat sa ibaba. Hindi niya sinabi, they shall never perish unless. Hindi niya rin sinabi, they shall never perish if they never fail. Ang sabi niya lamang, they shall never perish. Mga kapatid, kung merong hindi marunong magsinungaling, iyon ang Panginoong Hesus. Tama ba? Ang sabi sa Titus 1 verse 2, that God cannot lie. Ang Diyos hindi pwedeng magsinungaling. Kaya kung sinabi niyang never, iyon ang ibig niyang sabihin. So hindi tayo magdadagdag sa sinabi niya, hindi tayo magbabawas sa sinabi niya. Ba? Now, catch this mga kapatid. Sheep may stumble, but they will never perish. Bagat ayun ang kanyang sinabi. Now, huwag natin ipagkamali ang stumbling sa perishing. May malaking pagkakaiba yan. Diba? Alam natin ang tupa, maaaring madapa. Maaaring manghina at maaaring mawalan ng lakas. Maaaring magkaroon ng panahon ng discouragement. Pero sinabi ni Jesus, hindi sila mapapahamak magpakailanman. They shall never perish. Ang sinabi sa Psalm 37 verse 24, though they fall, he shall not be utterly cast down. Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholdeth him with his hand. Now notice that verse. Hindi sinabing hindi siya madadapa. Sinabi, though he fall. Ibig sabihin, may pagkakataong babagsak. Amen. Pero hindi siya utterly cast down. Bakit? For the Lord upholdeth him. Salamat sa Panginoon. Bagamat ikay bumagsak, you will not utterly be cast down. Why? Pagkat merong kamay na mag-aangat sa'yo. Babangon ka pa rin. Why? Because the Lord upholdeth him. So hindi ang lakas ng tupa ang dahilan kung bakit siya nakatayo. Ang kamay ng shepherd that is upholding him. Now, may dalawang tao sa Biblia na parehong nag-fail. Si Peter at si Judas. So pareho silang nagkasala, pareho silang bumagsak, pero magkaiba silang naging wakas. Now, Peter denied the Lord 3 times. Diba? Napakasakit ng kanyang pagkakamali. Yung matagal niyang nakasama, dininay niya ng 3 times. Pero umiyak siya. Nagsisi siya. At hinanap siya ng Panginoon. At sa John 21,
Kaya makikita natin ang napagandang tagpo. Di ba? Hindi sinabihan ni Jesus si Peter, ayaw ko na sa'yo. Hindi siya sinabihan na gano'n, di ba? Sa halip, ilang beses siyang tinanong ni Jesus, okay, do you love me? Nang sumagot si Peter, ang sabi ni Jesus, feed my sheep, feed my lamb. Now what grace? What restoration? Hindi sabi ng Panginoon, hindi ka nakarapat dapat na maging ministro. Ang sabi niya, feed my sheep, feed my lamb. Now, samantalang si Judas, kasama rin siya doon sa 12, di ba? Narinig din niya ang preaching, nakita niya rin ang miracles, pero hindi siya tunay na kabilang sa kawan ng Panginoon. So, anong pinakaiba nila? Pinakaiba ni Peter at ni Judas. The difference was not that Peter was perfect. The difference was that Peter belonged to the shepherd. Diba? At mga kapatid, huwag nating isipin na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagiging walang pagkakamali. Nakasalalay ito sa shepherd na hindi sumusuko sa kanyang mga tupa. Diba? May mga nagsasabi, kapag itinuro mo ang assurance, kapag itinuro mo ang eternal security, baka maging kampante ang mga tao. Pero mga kapatid, ang tunay na tupa ay hindi ganoon mag-isip. Diba? Kapag alam mong mahal ka ng Panginoon, lalo mo siyang mamahalin. Kapag alam mong hindi ka niya iiwan, lalo kang didikit sa Kanya. Amen! Tingnan niyo ang isang mabuting anak. Diba? Hindi siya sumusunod sa kanyang ama dahil natatakot lang siyang palayasin. Amen? Sumusunod siya dahil mahal niya ang kanyang ama. Tama ba? At ganito din ang tunay na Kristiyano. Now, love is a stronger motivation than fear. Hindi tayo sumusunod dahil baka itakwil tayo. Sumusunod tayo dahil hindi niya tayo itatakwil. Amen! Napakalaking pagkakaiba niyan. Now, baka may dumating ngayong gabi na pagod na. Diba? Hindi ka naman tumalikod sa Panginoon, pero napapagod ka na sa laban, sa problema, sa pagsubok, sa paghihintay. At kung minsan iniisip mo, Lord, kaya mo pa ba akong dalhin? Na mga kapatid, pakinggan niyo ang sinabi ng shepherd. Hindi niya sinabi, kapag napagod ka, iiwanan na kita. Hindi niya sinabi, kapag nadapa ka, tapos na tayo, ha? Ang sinabi niya, they shall never perish. Purihin ang Panginoon. What a security! They shall never perish. Ang Panginoon ay hindi lang Diyos ng mga malalakas. Amen. Siya rin ang shepherd ng mga mahihina. Amen. Hindi lang siya shepherd kapag tayo ay victorious. Shepherd din siya kapag tayo ay umiiyak. Amen. Kapag ang lakas mo ay halos maubos na, amen, ang kamay niya ay hindi kailanman nangihina. Amen. Now, mga kapatid, gusto kong ihinto tayo sandali. Now, isipin niyo ang mga salitang ito ni Jesus. Ang sabi niya, they shall never perish. They shall never perish. They shall never perish. Hayaan niyong bumabaya mula sa isip hanggang sa puso niyo. They shall never perish. Kung ikaw ay kanyang tupa, hindi ka nabubuhay sa ilalim ng sumpa ng takot. Diba? Hindi ka araw-araw dapat mabalisa na baka itaboy ka niya. Hindi ka dapat alipin ng guilt habang nagsisisi ka na lumalapit sa kanya.
Sa halip, lumalapit ka na may pagpapakumbaba at may pagtitiwala. Diba? Sasabihin mo, Lord, hindi ako nagtitiwala sa aking sariling lakas. Nagtitiwala ako sa iyong pangako. At ang pangako ng Panginoon, you will never perish. At mga kapatid, iyan ang uri ng pananampalatayang nagbibigay ng kapayapaan. Diba? Hindi ang pananampalataya sa sarili, kundi ang pananampalataya sa salita ng shepherd. Diba? Kasi sabi nga ni Brother Branham, the greatest dilemma sa mga churches ngayon is fear. May mga tao na nagsisimba pero wala pa rin kasiguraduhan kung maliligtas sila o hindi o kung ligtas sila o hindi. Di ba? Pero salamat sa Panginoon pagkat nang binuksan niya ang silyo, nakita natin kung sino tayo. Amen. Nakita natin na hindi tayo kambing na ginawang tupa. Nakita natin na tupa na tayo to begin with. Amen. Pagkat itong mensahe, hindi ka ginawang bride. Itong mensahe, inihayag kung sino ka, na ikaw ay bride that was chosen before the foundation of the world. Hindi ka kambing na ginawang tupa. Tupa ka na. Amen. Kaya ka tumugon sa tawag ng Panginoon, because my sheep hear my voice and they follow me. Purihin ng Panginoon. Now, hindi pa rito nagtatapos ang pangako ni Jesus. Diba? Bagamat sinabi niya yon, para bang gusto niyang alisin ang huling natitirang pag-aalinlangan sa puso ng kanyang mga tupa. Kaya idinagdag pa niya ang isa sa napakalakas na pangungusap, ang sabi niya, neither shall any man pluck them out of my hand. Now, hindi lang sinabi ni Jesus na hindi sila mapapahamak, ipinakita niya rin kung bakit. Dahil hawak niya sila sa kanyang makapangyarihang kamay. Anong sabi niya sa John 10:28? Neither shall any pluck them out of my hand. So pagkatapos sinabi ni Jesus, they shall never perish. So he adds another wonderful promise. Sabi niya, neither shall any man pluck them out of my hand. Na mga kapatid, napansin ba ninyo yung progression ng sinasabi ni Jesus? Una, He gives us eternal life. Pangalawa, we shall never perish. At ngayon, sinasabi niya kung bakit? Because we are in His hand. Now, napakagandang larawan. Now, hindi sinabi ni Jesus na ang mga tupa ay maglalakad ng mag-isa. Hindi niya sinabi na bahala na silang mag-alaga sa kanilang sarili. Hindi niya sinabi, o subukan niyong kumapit sa akin ng mahigpit. Ang sinabi niya ay, you are in my hand. Amen. That speaks of security. Pagkat yung kamay na pinag-uusapan natin ito, hindi kamay ng tao, kamay ng Diyos. Kamay na maglikha ng langit at lupa. At sabi niya, you are in my hand. That speaks of security. Now, ang salitang pluck ay nangangahulugang agawin, hablutin, o kunin ng sapilitan. So, ibig sabihin, may gustong umagaw. Diba? May gustong humila. May gustong maglayo sa atin sa Panginoon. At alam natin kung sino yon. Because the devil is still tempts, the world is still pulls, the flesh is still struggles. Diba? May tukso, may discouragement, may mga pagkakataon na parang gusto mo nang sumuko. Pero tandaan nyo ito, there is a big difference between pulling and plucking. The enemy may pull, but he cannot pluck you. Amen. Maaring dumating ang pagsubok, maaring matindi ang tukso, maaring dumating ang panahon ng kahinaan, pero hindi ibig sabihin noon ay wala ka na sa kamay ng shepherd. Nandoon ka pa rin sa kamay ng shepherd. Now, mga kapatid,
Ito ang madalas nating pagkakamali. Iniisip natin na ang ating security ay nakasalalay sa higpit ng kapit natin kay Jesus. Pero ang sinabi ni Jesus, ikaw ang nasa kanyang kamay. Ako mga kapatid, now napakalaking pagkakaiba niyan. Kung ang kaligtasan or security ko ay nakasalalay sa higpit ng kapit ko, matagal na akong bumitaw, pati rin ikaw. Amen. Because there are days when our faith feels strong, pero mayroon ding mga araw na nangihina tayo. May mga araw na puno tayo ng confidence, pero may mga araw na umiyak tayo at halos hindi tayo makapanalangin. Diba? Pero may magandang balita. Amen. Habang nangihina ang ating kamay, hindi nangihina ang kamay ni Kristo. Now, ang sabi sa Isaiah 41 verse 10, fear thou not, for I am with thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Now, hindi sinabi ng Diyos, ikaw ang hawak sa sarili mo. Ang sabi niya, I will uphold thee. Praise God! Kaya madami na tayong dinaan ng problema, marami na tayong dinaan ng pagsubok, hanggang ngayon nakatayo pa rin tayo, hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin tayo, pagkat merong kamay na humahawak sa atin. Sabi nga ng awit, something keeps holding me. Every day I see, it's giving me victory. Amen. There's something holding you, mga kapatid. Mga panahon na gusto mo ng sumuko, pero mayroong tinig na nagsasalita, anak, huwag kang susuko. Hinahawakan kita. Ako ang kalakasan mo. Hindi ako susuko sa'yo. Amen. Now, hayaan nyo ako magbigay pa ng isang larawan. Simpleng larawan. Now, isipin nyo ang isang ama na merong kargang maliit na anak habang tumatawid sa mataong palengke. Now, maaring malikot ang bata, maaring pumipiglas, at maaring gumagalaw ng gumagalaw. Pero ligtas pa rin siya. Bakit? Hindi dahil malakas ang kapit ng bata, kundi dahil mahigpit ang yakap ng kanyang ama. Amen? Ganyan ang ating great shepherd. Amen? Hindi tayo ligtas dahil napakahusay nating humawak. Ligtas tayo dahil hindi siya bumibitaw. Salamat sa Panginoon. Merong kamay na humahawak sa atin. At ang kamay na ito kailanman hindi tayo binibitawan. Amen. May mga panahon pakiramdam mo, parang mahina ang iyong pananampalataya. Pero hindi kailanman humihina ang kamay ng Panginoon na humahawak sa iyo. Na may magsasabi, Pastor, paano si Satanas? Paano naman si Satanas? Oo, tinutugso niya tayo. Inaakusahan niya tayo. Sinisikap niyang sirain ang ating pananampalataya. Pero tandaan natin, Satan is already a defeated enemy. Talo na siya. Now, Colossians 2:15 tells us that Christ spoiled principalities and powers and triumphed over them at the cross. Mga kapatid, sa Calvary, nanalo na ang ating shepherd. Hindi na muling uulitin ang laban. The victory has already been won. Ang ginagawa na lamang ng kaaway ay manakot. Pero ang pananakot ay hindi katumbas ng tagumpay. Now, gusto kong maging personal ito sa atin. Ano bang humihila sa iyo sa mga nakaraang araw? What is pulling you? Financial pressure?
family problems, sickness, disappointment, fear about the future. O marahil meron kang OFW na anak, o mahal sa buhay na yung ipinapanalangin. May mga anak tayong nais nating makitang maglingkod din sa Panginoon. May mga pinapanalangin tayong matagal nang hinihintay ang kasagutan. At kung minsan, pakiramdam natin ay parang mahihila tayo palayo. Pero ngayong gabi, gusto kong marinig niyo ang shepherd. Hindi ang problema niyo, hindi ang takot, hindi ang kaaway. Pakinggan niyo ang shepherd. Ang sabi niya, neither shall any man pluck them out of my hand. What a promise. What a security. Kahit si Satanas could not pluck you. Walang problema that could pluck you out of his hand. Do you believe that? Now, alam nyo, kaya tayo makakapanalangin ng merong confidence ngayong gabi, ay dahil alam natin, hindi tayo lumalapit bilang mga taong naliligaw. Lumalapit tayo bilang mga tupang hawak ng shepherd. Hindi tayo kumakapit sa Kanya na parang baka mabitawan niya tayo. Siya ang mahigpit na humahawak sa atin. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Mahigpit ang hawak ng Diyos sa atin. At habang lumuluhod tayo mamaya, kapag naisip mo ang mga problema mo, huwag mong tingnan kung gaano kalaki ang problema. Tingnan mo kung gaano kalakas ang kamay na humahawak sa iyo. Amen. The problem may be big, but the shepherd's hand is bigger. The trial may be painful, but the shepherd's hand is stronger. The future may be uncertain, but the hand that holds you never changes. Now mga kapatid, napagandang awitin ang nagsasabing, He's got the whole world in His hand. At kung hawak niya ang buong mundo, tiyak na hawak ka rin niya. At kung hawak ka niya, wala kang dapat ikatakot. Hindi tao umahawak sa iyo. Hawak ka ng Diyos na may likha ng langit at lupa. Makapangyarihang Diyos. Now, so sinabi ng Panginoon yon. Ngunit parang hindi pa rin sapat iyon para kay Jesus. Para bang gusto niyang alisin ang lahat ng pag-aalinlangan. Kaya dinagdagan pa niya ng pangako. Hindi lang daw tayo nasa kanyang kamay, kundi sinabi niya, my Father, okay, sabi niya, no one is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Kapatid, kung ang unang kamay ay nagbibigay ng sapat na seguridad, ano pa kaya na malaman natin ang parehong kamay ng Ama ay nakapaligid din sa atin. Now dito lalong magiging napakalalim ng ating kapanatagan. Basahin muli natin. Verse 29 to 30. Now, mapapansin nyo, after Jesus said, neither shall any pluck them out of my hand. So parang hindi pa rin sapat yun para sa ating Panginoon. So, hindi dahil kulang ang kanyang kapangyarihan, kundi dahil gusto niyang alisin ang lahat ng takot sa puso ng kanyang mga tupa. Kaya idinagdag niya ito, verse 29 to 30. Ang sabi niya, my Father, which gave them me, is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one.
Now, napakaganda ng progression. Una, nasa kamay ng anak ang mga tupa. Di ba? Pagkatapos, nasa kamay rin ng ama ang mga tupa. Di ba? At pagkatapos ay sinabi niya ang dahilan kung bakit walang contradiction. Sabi niya, I and my Father are one. Hindi sinabi are two, are one. Amen. So the Son and the Father are one. Okay. Now, napansin natin mabuti ang sinabi ni Jesus. Now, hindi niya sinabi, I and my Father agree. Ang sinabi niya, I and my Father are one. So ito rin ang dahilan kung bakit niya sinabi sa John 14 verse 9, He that hath seen me hath seen the Father. Kung nakita niyo ako, nakita niyo ng Ama. Why? Pagkat sabi niya sa John 10:30, I and my Father are one. So kung nakita mo na siya, nakita mo rin ang Ama. Why? Pagkat hindi ito dalawang Diyos. Di ba? Hindi ito dalawang magkaibang kapangyarihan na parehong umahawak sa atin. Ito ay iisang tunay na Diyos na inihayag ang kanyang sarili sa iba't ibang gawain, sa iba't ibang offices para sa ating kaligtasan. Diba? So sa paglikha, siyang Ama, God above us. Sa pagtubos, siya ay nahayag sa anak. Amen. Emmanuel, God with us. At ngayon, sa bagong kapanganakan, sa buhay ng iglesia, siya ay Espiritu Santo. Ano yan? God in us. So hindi nagbago ang Diyos, hindi dumami ang Diyos, iisang Diyos ang kumikilos sa iba't ibang kapahayagahan ng kanyang dakilang plano. Amen. Kaya nang sinabi ni Jesus, I and my Father are one, ipinapakita niya ang ganap na pagkakaisa ng isang Diyos sa ating pagtubos at pag-iingat. Now, bilang anak ng Diyos, dumating si Jesus upang tubusin tayo. Tingnan natin ang sinabi sa Galatians 4:4-5. Anong sabi dyan? God sent forth His Son. For what purpose? To redeem them. To redeem them that were under the law. So makikita natin, ang sonship ay para sa redemption. Ang anak ay nagbuhos ng kanyang dugo. Ang anak ang namatay sa cross. Ang anak ang nagbayad sa halaga ng ating kasalanan. At ang sabi sa Acts 20 verse 28, anong sabi dyan? The church of God, which He hath purchased with His own blood. So hindi tayo tinubos ng pilak, hindi tayo tinubos ng ginto, tinubos tayo ng dugo ni Kristo. At kung ganoon kamahal ang binayad niya para sa atin, mga kapatid, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Hindi niya tayo ipamimigay, mga kapatid. Hindi niya tayo iiwanan, mga kapatid. Why? Pagkat tayo'y tinubos niya ng kanyang sariling dugo. At ngayon sinabi ni Jesus, My Father is greater than all. Na mga kapatid, napagandang isipin ito. Ang Diyos na tumubos sa atin ay siya ring Diyos na nag-iingat sa atin. So hindi siya Redeemer lamang, siya rin ang ating Ama. Amen. Now, may mga anak dito na may ama. Di ba? Ano ang ama ang kusang magtatapon sa kanyang anak? Now, kapag nadapa ang anak, ano ang ginagawa ng mabuting ama? Binabangon. Ba? Kapag umiiyak ang anak, yayakapin niya. Diba? Kapag nangihina, papalakasin. Diba? Na mga kapatid, kung ang mga ama sa lupa ay marunong magmahal, gaano pa kaya ang ama natin sa langit? Kung ikay nangihina, palalakasin ka niya. Amen. Kung ikay nadaba, babangunin ka niya. Pagkat concern siya sa'yo, anak ka niya. Amen.
Pag sinabing anak ka niya, galing ka sa Kanya. You are an attribute of God to begin with. You are part of His eternal thought. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kung tayo nangihina, merong nagpapalakas sa atin, pinapalakas tayo ng ating Ama. Diba? Nang si Elijah ay nandun under the juniper tree. At nangihina si Elijah, nagkakaroon siya ng nervous breakdown. At sabi niya, Lord, take away my life. I am not better than my father. Than my fathers. Anong sabi ng Panginoon? Anong sinasabi mo, Elijah? Nagkamali yata akong pinili kang lingkod ko. Nagkamali ako na pagpili ng propeta sa iyo. Hindi, mga kapatid. Hallelujah. Nang nanghina si Elijah, ang Diyos nagpadala ng anghel para palakasin si Elijah. At ganun din sa ating mga kapatid, tayo ay anak ng Diyos, tayo tupa ng Diyos, concerned sa atin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi kanya itatakwil dahil nangihina ka, papalakasin kanya kung ikay nangihina. Salamat sa Panginoon, ayan ang pag-ibig ng Diyos. Ipinapakita ng Diyos na concerned siya sa atin. Salamat sa Panginoon. Now, so makita natin na hindi lamang niya tayo iniligtas, patuloy niya tayong iniingatan. At pansinin niyo, sinabi ni Jesus, sabi niya, my Father is greater than all. Greater than all. Mas dakila siya kaysa sa sakit. Mas dakila siya kaysa sa sakit. Diba? Mas dakila siya kaysa sa problema mo. Mas dakila siya kaysa kasalanan mo sa nakaraan. Mas dakila siya kaysa sa tukso. Mas dakila siya kaysa kay Satanas. Mas dakila siya kaysa sa kamatayan. Mas dakila siya sa anumang kapangyarihan na maaring humadlang sa layunin ng Diyos. Kung ang umahawak sa atin ay ang Diyos, na mas dakila kaysa sa lahat, ano ba ang ating ikakatakot? Wala tayong dapat ikatakot because our Father is greater than all. Walang higit, mas dakila siya sa problema mo na gusto humila sa iyo papaba. Mas dakila ang Diyos. Walang hihigit sa Kanya. Now, kaya tayo lumalapit sa prayer meeting na merong katapangan ay hindi dahil malakas tayo. Hindi dahil hindi tayo nagkakamali. Hindi dahil perpekto ng ating pananampalataya. Lumalapit tayo dahil ang Diyos na tumubos sa atin ay siya ring Diyos na nag-iingat sa atin. Diba? Now, kapag ikay mananalangin ngayong gabi, huwag mong isipin na baka napagod na ang Diyos sa iyo. Huwag mong isipin na baka nakalimutan ka na niya. Alalahanin mo ang sinabi ni Jesus, no man is able to pluck them out of my Father's hand. At pagkatapos ay sinabi niya, I and my Father are one. Iisang Diyos. Iisang layunin, iisang kapangyarihan, iisang pag-ibig. Ang Diyos na tumubos sa iyo ay siya ring Diyos na nagdala sa iyo hanggang sa wakas. Amen. Na marahil may ilan sa inyo ngayong gabi, napakiramdam nila na mahina ang kanilang pananampalataya o nangihina ang kanilang pananampalataya. Pero tandaan nyo ito, hindi ang lakas ng iyong pananampalataya ang iyong pinanghahawakan. Ang pinanghahawakan mo ay ang katapatan ng Diyos. Hindi ang tibay ng iyong kamay ang nagbibigay ng seguridad, kundi ang tibay ng kamay ng Diyos na humahawak sa iyo. Amen. Kaya kapag papalapit ng oras ng panalangin, maaari nating sabihin ng buong pagtitiwala, Ama, salamat at ako yung tinubos nang ikaw ay mahayag sa laman upang aming maging tagapagligtas. But
At salamat, Ama, pagkat patuloy mo akong iniingatan. Ang Diyos na nagligtas sa akin ay siya ring Diyos na mag-iingat sa akin hanggang sa wakas. Hanggang sa pag-uwi natin sa kaluwalhatian. Now, so makikita natin sa dalawang bahagi ng mensaheng ito, ipinakita sa atin ni Jesus ang dalawang dakilang katotohanan. Una, sino ang kanyang mga tupa? So, sila ang mga kabilang sa kanya, nakikinig sa kanyang tinig, kilala niya, at sumusunod sa kanya. Ikalawa, ano ang ibinigay niya sa kanyang mga tupa? So, hindi lamang pag-asa, hindi lamang pangako, kundi katiyakan. Sinabi niya, I give unto them eternal life. Now, hindi I might give. Hindi I will think about it. Sabi diyan, I give. At pagkatapos niyang sinabi, sinabi niya, they shall never perish. At para alisin ang huling natitirang takot sa ating puso, sinabi pa niya, neither shall any man pluck them out of my hand. At pagkatapos, sabi niya, no man is able to pluck them out of my Father's hand. At sa wakas, ay sinabi niya, I and my Father are one. Mga kapatid, hindi yan mahihinang salita. Ito ang mga salita ng ating Great Shepherd. At kung ang ating Great Shepherd ang nagsalita, maaari ka na magpahinga sa kanyang sinabi. Diba? Now, napansin ba ninyo ang Psalm 23? Hindi sinabi ni David na, the Lord was my shepherd. Hindi rin niya sinabi, the Lord will become my shepherd. Ang sabi niya, the Lord is my shepherd. I shall not want. Kaya habang binabasa ko itong John 10, ay parang narinig ko ang tinig ni David doon sa Psalm 23. Sinasabi niya, the Lord is my shepherd. Sa John 10, sinabi ni Jesus, I am the good shepherd. So, ang shepherd ng lumang tipan ay siya ring shepherd na nahayag sa laman. Diba? Ang Diyos na umakay kay David ay siya ring Diyos na naging ating manunubos. At ang parehong shepherd na ito ang umaakay pa rin sa kanyang mga tupa hanggang ngayon. Now, na makikita nyo, hindi sinabi ni David doon sa Psalm 23, hindi niya sinabi na wala ng lambak. Diba? Hindi niya sinabi na wala ng problema. Hindi niya sinabi na wala ng kamatayan. Sa hilip sinabi niya, dito sa verse 4, sabi niya, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, ibig sabihin may lambak, may valley, may luha, may pagsubok, may sakit, may kabiguan. Okay. May mga gabing tila tahimik ang langit. Pero hindi doon nagtapos ang talata. Sinabi niya, I will fear no evil. Why? For thou art with me. What an assurance! Amen. Hindi siya sabi niya, I will fear no evil pagkat malakas ako, pagkat kayang-kaya ko, hindi mga kapatid, pagkat meron siyang revelation na hindi siya iniwan ng Panginoon. Meron siyang kapahayagan na kasama niya ang Panginoon. Mga kapatid, though we walk in the valley of the shadow of death, tandaan nyo, kasama nyo ang Panginoon. Ano mang dinadaanan nyo sa buhay, ano mang kondisyon nyo, hindi kaya sinamaan sa mountaintop pagkatapos iiwanan kanya sa lambak. Amen. Mga kapatid, nasa mountaintop ka man, nasa valley ka man, kasama mo pa rin ang Panginoon. Pagkat kanyang sinabi, I will never leave thee, nor forsake you. I will be with you even unto the end. What a comfort! Nang si Joseph ay nandoon sa bilonggon, sabi sa Bible, the Lord was with Joseph. Nang ibig sabihin, even at your lowest point, kasama mo ang Panginoon. Salamat sa Panginoon.
Do you see what that means, mga kapatid? Ang sinabi niya, I will never leave you. It gives you an assurance. Pagkat nung sabing I, yung nagsasabi, mga kapatid, Diyos na makapangyarihan. Amen. Diyos na pwedeng i-deliver ka ano man ang kondisyon mo sa buhay. Diyos na pwedeng magbigay sa iyo ng kalakasan. Ang sabi niya, I will never leave you. Nang ibig sabihin, kung hindi ka niya iiwan, anumang harapin mo ang pakikibaka, anumang challenges na iyong haharapin, amen, kasama mo siya, kaya ikay magtatagumpay. Salamat sa Panginoon. Amen. I will fear no evil, for thou art with me. So, hindi ligtas ang tupa dahil walang lambak. Ligtas ang tupa dahil kasama niya ang shepherd. Diba? Na maaaring nasa lambak ka ngayon. Diba? Meron kang mabigat na ipinapanalangin. Diba? Merong kang anak na problema mo. Maaring mayroon kang karamdaman na dinadala. O maaring may pinagdadaanan ng pamilya mo. Pero tandaan mo ito, hindi ka naglalakad mag-isa. The shepherd walks with his sheep. Amen. Kasama natin naglalakbay ang ating pastol. Now, kaya ngayong gabi, huwag tayong manalangin na parang mga estrangherong kumakatok sa pinto o sa pintuan ng Diyos. Na lumapit tayo bilang tupang kilalang kilala ng shepherd. Na hindi tayo lumalapit upang kumbinsihin siyang mahalin tayo. Mahal na niya tayo. Mahal ka na niya. Hindi tayo lumalapit upang pilitin siyang makinig. Naririnig na niya tayo. Hindi tayo lumalapit na parang iniwan niya tayo. No, hinahawakan niya tayo. Diba? Kaya kung mabigat ang dinadala mo ngayong gabi, ilapag mo lang yun sa kamay ng shepherd. Diba? Kung meron kang takot na kinakaharap, ipagkatiwala mo lang yun sa kamay ng shepherd. Kung meron kang mga luha na hindi nakikita ng iba, alam na yun ng shepherd. Kilala ka niya. Diba? At kung nangihina ka, ang kamay na humahawak sa iyo ay hindi kailanman nangihina. At ikaw ay kanyang bibigyan ng kalakasan. So bago tayo manalangin, gusto kong itanong ang isang simpleng tanong. Hindi gaano kalakas ang kapit mo sa Panginoon, kundi nagtitiwala ka ba sa kapit niya sa iyo? Now, sapagkat ang ating pag-asa ay wala sa ating mga kamay. Ang ating pag-asa ay sa katapatan ng ating Great Shepherd. Kaya ngayong gabi, huwag kang aalis na merong dalang takot. Ano man ang iyong dinadala, ilagay natin sa paanan ng ating shepherd. Ilagay natin sa kanyang paanan. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, Panginoon, ikaw ang aking shepherd. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking ama. At ako'y nagpapahinga sa iyong mga kamay. Sapagkat kung ang ating great shepherd ang umahawak sa atin, mga kapatid, wala na dapat tayong ikatakot. Tama ba? Wala na dapat tayong ikatakot. The Lord is my shepherd, I shall not want. Do you love the shepherd?
Purihin ng Panginoon. I believe our hearts is ready to pray. Amen. So tayo po lahat ay tumayo. Praise the Lord. Meron ba tayong lyrics nung ang Panginoon ng aking pastol dyan sa taas? Do we have that lyrics? Bakit hindi natin awisin ito, ang Panginoon ng aking pastol? Amen. Amen. He is our great shepherd.